And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Alright, isang mapagpalang umaga or mapagpalang tanghali po sa inyo pong lahat. Welcome po muli dito sa ating favorite noontime show. Walang iba kundi ang The Baptist Lunch. Alright? So again, masaya at magandang umaga po muli or magandang tanghali po sa inyo. Nasanay ako sa nasanay ako sa umaga. Well, anyway, so I hope na kayo po ay patuloy na nabibless dito sa ating programa pong ito. And I do believe, wala po kayo sa impormasyong pangkalusugan, no? Bagamat kakakita lang natin kanina lamang, but iba po ang ating tatalakayin ngayon. Kung kanina ay pang-pisikal na kalusugan, ngayon naman spiritual naman ang ating pag-uusapan. And I do believe na ito pong programang ito ay patuloy na nagiging pagpapala po sa inyo. So might as well be a blessing by sharing the link, no? By sharing the link sa mga nakaantabay o sa mga kaibigan ninyo at sa mga kapamilya ninyo na alam ninyo na kinakailangan nila ng ganitong klaseng programa, no? Again, dito sa programa pong ito ay napakaganda po ng mga tinatalakay, lalong-lalo na pagdating sa larangan po ng pagpapamilya, no? Might as well ay talagang maganda maging pagpapala po tayo sa mga kapatiran po natin dyan. Alright? So again, maraming salamat po sa ating mahal na pastor at muli ay napahintulutan na maging guest host dito po sa kanilang programang The Baptist Lunch. No? It's a great privilege po mga kapatid na talagang ay maging guest host dito po sa ating programang The Baptist Lunch. Alright? At syempre, let's all welcome yung aking, yung isa po sa mga co-hosts po dito. Walang iba kundi si Ma'am Cynthia Gumabay. Hello po, Ma'am Cynthia. Magandang tanghali po. Hello po, Sir Conrad. Thank you po sa pagtugon ninyo ng aming ngayong oras na ito. At salamat po sa lahat, sa mga nakikinig po ngayon. Magandang tanghali po sa inyong lahat, lalo na sa partner ko. Easy ka lang dyan sa pangangampanya, partner, ha? Yeah. At sabi niya, mag-iingay siya ngayon. Titignan natin yan. Titignan natin. Opo, at ngayon, yung ating talakayin tungkol sa tungkulin ng isang ina sa isang asawa, tungkulin na isang asawang babae sa asawa na malayo sa kanya. At yan ay talagang pinatunayan ni Sister Joby nung last na guesting niya last Tuesday. At talaga namang ginipit tayo sa oras. Ngayon, ako pagpatuloy natin yung mga ibabahagi niya sa atin na muli karunungan na kanyang nilampasan. Mga pagsubok talaga na binigay niya ng karunungan na dahil sa salita ng Panginoon ay nalampasan niya lahat ng iyon. At sa mga nanay na nakikinig ngayon, naway magbigay sa atin muli ito ng aral, magbigay sa atin muli ito ng kalakasan ng ipapahayag ng ating guest ngayon na talaga namang kanina pa ay kinakabahan. Pero talaga namang pagpapala ng Panginoon, nandito siya muli at atin muling pakinggan ang salita mula sa ating guest na si Ma'am Joby Flomentira. Yun! Hello po, Ma'am Joby. Hello po, Ma'am Joby. Good afternoon po. And welcome po muli. Maraming salamat at nakarating po kayo dito sa aming programa. Okay, yan, pati ka muna, ma'am, sa mga natin dyan. Thank you po, Sir Con, Ma'am Cynthia. Hello po. Magandang tanghali po sa lahat ng nanonood ngayon. At i-shoutout ko lang po yung aking mga mista, class 23, 2023, Proclaimers. Hello po sa inyong lahat. At saka mga ibang mga mothers na nandyan. Sana po ay maging pagpapala po kahit papaano may makuha po kayong maliit na bagay para sa ating usapin ngayon po. Opo, tsaka batiin natin yung birthday celebrant. Hi, Sister Arian Dinglasan. Co-teachers yan, Sunday School. Happy birthday. Sa lahat ng mga nag-celebrate ng birthday ngayon, happy birthday po sa inyo pong lahat. Alright, so maraming salamat, Ma'am Joby, muli sa inyo pong paunlak dito po sa aming programa. At alam ko naman, lahat po na nakasubaybay last Tuesday ay napakaganda po ng mga napainggan po ninyo mga patotoo ni Ma'am Joby. Kasi tulad nga ng sinabi ni Ma'am Cynthia
no, na ang talakayin dito is how to cope up with a busy husband. All right? At napaganda po ng mga tinatalakay at binabalangkas. At alam ko naman, napakaraming nakaka-relate sa mga ganitong klaseng usapin. Lalong-lalo na sa mga pamilya po na nandyan, sa mga area at sa mga nanay na nandyan, sa mga tahanan ngayon, na alam ninyo na ang inyong asawa ay napaka-busy din. No? Ay, marami pong ganyan. Lalong-lalo na, sinasabi ni Ma'am Cynthia kanina, yung mga nasa malalayong lugar, yung mga nasa ibang bansa, yung mga nasa abroad, at ang tanging komunikasyon lamang ay patungkol, yung Facebook, yung mga ganyang klase. So, napakarami nating matututunan dito, and I hope na through this talakayan or this topic ay patuloy po namin kayong mabibigyan ng patuloy namin kayo na matutulungan on how to cope up with a busy husband. Kasi napakahalaga po niyan. Isa sa mga kadahilanan ng mga pag-aaway sa loob ng tahanan is yung kabisihan ng isa't isa. No? Totoo yan, mga kapatid. No? And, ako rin ay dumaan din, kami ni Ma'am Christy, ay dumaan din sa mga ganyang klaseng usapin or sa ganyang klaseng mga pagtatalo. Pero salamat na lang at merong mga ganitong klaseng programa, simbahan, na patuloy na nagiging pagpapala po sa isa't isa. Kaya sabi ko nga po sa inyo, mga kapatid, maraming makaka-relate po dito. Kaya nga sana with this program and with this kind of topic, ay ito po yung magsisilbing tulong po para po sa inyo. No? Kaya mas maganda kung meron kayong kakilala, like for example, yung ate ninyo, kamag-anakan ninyo, or yung kapitbahay ninyo ay ganito. Lagi nakikita nyo, lagi nag-aaway. No? Lagi nag-aaway. Laging nagsasagutan. Kahit cellphone na lang, nagsasagutan pa rin, nagbubulyawan pa rin. No? Akalain nyo po yun. Pero again, kung meron po talaga tayong salita po ng Diyos, ay walang puwang yan sa loob ng tahanan po natin. No? Kaya napakarami po na makaka-relate po dito, mga kapatid. Alright? At Ma'am Joby, ito na, Ma'am Joby. Yan. Ito na, Ma'am Joby. Tulad nga ng alam ko naman, at magka-area naman din tayo, Ma'am Joey. Kaya maganda rin ito, at least talagang I also can testify pagdating po sa mga pinapatotoo po ni Ma'am Joey sa pagsasama po nila ni Sir Mar. No? Alam naman natin at narinig niyo po yung patotoo ni Ma'am Joby before na si Sir Mar ay talagang napaka-busy tao. No? Sobra parang nga talaga yung Sir Mar eh. Yan, tama nga yung sinasabi ni Ma'am Joby, workaholic. Yan, no? Ganyan talaga si Sir Mar. Kumbaga, minsan nga, hindi nga mapirmihan talaga sa tahanan dati. Kumbaga, yung dati, wala siyang, hindi pa siya nagkakaroon ng work. Ano pa rin siya talagang kung saan pa rin, kayod pa rin, or punta pa rin dito, gawa pa rin dito, gawa pa rin doon, no? Kaya, Ma'am Joey, dito sa sa pagkakaroon ng isang busy husband, all right? Kailan madalas tayo, or ikaw ma'am, in your personal experience, no, in coping sa isang busy husband, meron bang pagkakataon na ikaw po talaga ay kumbaga inaatake ng diablo kapag wala si Sir Mar sa loob ng tahanan? Lalong-lalo na ma'am, sige ma'am, sagutin mo muna yung ganyang klaseng katanungan. Inaatake talaga. Kasi totoo yan eh. Totoo talaga yan. Kapag, eto lagi niyo pong tatandaan, once the leader is out, pwede na talaga mag-penetrate ang diablo sa loob ng tahanan. Kaya nga, during that time na wala si Sir Mar, ma'am, during that time, ano yung mga bagay-bagay, ma'am, na talagang ang atake ng diablo ay talagang matindi? Naranasan mo ba yon sa inyong pamilya, ma'am? Opo. Yung naging Yes, sir. Opo, nararanasan din po namin yan. Kagaya niyan, sir, pagka, yun nga po, sinasabi nyo, pag wala si Brother Mar, yun, andun yung sir yung totoo po yung sinasabi nyo na yung marami kang iniisip na kung ano-ano. Tapos, pagdating sa mga trabaho sa bahay,
Siyempre po, sir, di ba, pagka nasa bahay ka kasi, lahat halos trabaho mo yan eh. Oo, talaga naman. Nandiyan Samantalang, Oo, nanay, 24/7 yun. Oo. wala talagang tigil-tigil kahit nga may sakit eh. Sige pa rin eh, tatrabaho pa rin. Totoo yan. Andun yung tumatakbo din po sa isipan ko na parang naaasar na ako. Ano ba yung term na, pwede ba magsalita ng, parang nabuweset ka na ba? Oo. Ganon. Oo, Sige lang oo, po oo. mga ganon. Ilabas niyo yan. Oo, yung mga ganon na mga pagkakataon, sir. Pero minsan po kasi, iniisip ko rin, parang bumabalik ako dun sa sinasabi nga ni Pastor na back to basic. Yun, iniisip ko na, imbis na magalit ako ng magalit dito, trabahuhin ko na lang, at pagkatapos, makapagpahinga ako, medyo, alam po yun ng mga anak ko, sir eh, na pag alam nilang pagod na ako, madali akong mainis. Mairita. Lalo pag dumarating sila, para, ano nangyari sa'yo, ma? Oo. Tumataas agad yung boses ko, sir. Yun po, totoo talaga po yun, sir. Sabi, ano nangyari sa'yo, ma? Huwag niyo nga akong kausapin. Totoo po yun. Dumarating talaga ako doon sa point ng ganon. Eh, ngayon po, sir, pagka naiisip ko lang po na bakit ako nagkakaroon ng attitude na ganon, siguro iniisip ko din po na baka napagod lang ako sa maghapon na trabaho. Kaya pagka ginaganyan na nila ako, huwag niyo na akong pansinin. Yun. Tapos pag dumarating din si Mar na medyo ganon din ang attitude ko, sabi, ano nangyayari sa'yo? Sabi ko nga sa inyo, huwag niyo na akong kausapin. Yung ganon. Para hindi na ako makapagsalita ng hindi maganda, sir. Yun talaga yung tahimik sinasabi. na lang. Yung jablo na sinasabi, Correct, na ginajablo ka talaga. Oo, tapos Sister Joby, di ba, nabanggit nyo dati na hindi dumating sa inyo na maisip na hihiwalay kayo kay Brother Mar nung nandito na kayo sa church. Pero nung panahong wala pa kayong salita ng Panginoon. Ayun, ma'am. Totoo po yun, dumating talaga sa point na gano'n ako. Kasi parang, yun nga po, sa kabisihan niya, lalo pag nung nasa trabaho pa siya dati. Sundalo, pambira. Oo, sa ibang ano pa siya, nag-active pa siya. Eh, syempre, minsan po, naghahanap ka talaga ng care ng asawang lalaki. Pero andun yung, parang lagi ko iniisip din na, unawain ko na lang siguro kasi nga, ganyan ang trabaho niya. Tapos, Pero bilang asawang sundalo, syempre naa-assign din yan sa malayo. Hindi rin ba dumating sa inyo na napaisip na, baka ito may ibang, totoo po talaga. Dumating din sa akin yun, ma'am. Dumating din sa akin yung puntong ganon. Sabi ko, lalo pa pagka may may nababalitaan ka. Ayun, yan. Nababalitaan ka. Ayan, ako. Delikado Tapos yan, Marites. ang nasa isip ko niyan, baka doon yun na. Ba't hindi mo uwi? Totoo yun. Totoo talaga, sir. Dumating din sa point na gano'n ang kaisipan ko noon. Pero nung bandang huli na nandito na po kami sa Pero church. sinasabi niyo po sa kanya na yung damdamin ninyo na baka ganito, na ipaparating din sa kanya yung damdamin ninyo. Ay, totoo. Oo mo ba, ma'am? Sinasabi ko din. Ano nagiging sabi niya, ano ka reaction? ba? Ano bang pinag-iisip mo? Nasa trabaho lang ako. Andun lang ako. Kahit nga may mga, di ba may tinatawag silang pag-weekend na parang good time nila. Sila. May good time, Sabi niya, good time alam mo, nila. pag may tawag sila doon, ma'am, no? Hindi ko lang maalala. Sabi niya, doon lang ako sa barracks. Hindi ako po Pero sumasama. nag-iinom ng panahon nun. Hindi, Walang ma'am. bisyo. Wala, ma'am, hindi siya umiinom. Pero nung kami na magkasama na, one time, na umuwi siya na naamoy ko talaga na uminom ng alak. Kasi Wala pa daw- dito sa church, ha? Wala pa kami wala nun, pa ma'am. pala. Kala ko nandito. Nasa ano pa po Parang kami ano ako nun, dun, nasa sa kampo, dyan sa Navy. Dyan pa kami nakatira. Almost 6 years kami dyan eh. Dumating din po yun sa ganong sitwasyon na, bakit sabi ko, ba't ka nakainom? Sabi niya, hindi, pinaano lang ako dun sa, Cavite pa kasi yung assignment. Pinainom lang ako. Yun lang po, una at huling na Pero kita hindi ko sa naman kanya. humaba. Kasi una, pambira, dapat una. Hindi, mami. Una to eh. Wala talaga, hindi. Ano na yung anak namin nun? 3. Wala pa si Gab nun. Bali, si Gab kasi, naipanganak ko naman doon, pero dito na kami noon sa church. Opo, pero vice versa, lagi rin siyang malayo. Dumating din naman sa kanya na napapaisip din siya sa inyo ng kakaiba. Siyempre, lalaki rin yan eh. Ay nako, ma'am. Diyan sa loob po ng kampo, balik na naman tayo sa nung nasa loob kami ng kampo, ang barracks, ang quarters namin is dito, sa harapan namin is yung banda, puro kalalakihan yun. That time, nagpapaload ako, yung load na, i-load, yung ganon.
kasi wala naman akong racket. wala naman akong ibang kasi dahil doon sa loob ng kampo wala ka namang ibang pagkakakitaan doon. One time kasi na may kwento ko lang. Nandun siya. Sir Mar. Brother Mar, alam mo 'yan. Nandun siya, tapos sabi nung isang sabi niya, "Ate, pwede bang pahingay ng number ng cellphone number mo pagka halimbawang magpa-load ako, i-message lang kita kasi nasa Luneta kami, may banda kami doon." Ako po wala talagang kaisipan na hindi maganda. Siguro medyo na siya bilang lalaki, sabi ko, sige po, gumano naman ako dahil nga magpapa-load. Iba pala ang dating sa kanya. Sabi niya, ikaw, talagang turo. Talagang ginaganyan talaga ako. Ikaw, sabi niya, ikaw ba't mo pinigay ng number sa harapan ko pa? Paano niya nalaman na nagbigay kayo ng number? Ma'am, harap-harapan. Wala, pero wala po akong inisip doon. Walang mali siya? Wala. Ibig sabihin, nung oras po yun, magkaharap din si Sir Mar na nagbigay kayo ng kasi number. Kasi kilala din naman po niya yung pero yung nagkaroon ng ibig sabihin sa kanya. Yun. Doon, inano ko na yun. Haba buhok ka. Yun na nga eh. Sabi ko, itsura ko na to. Gumaganyan ba ako? Sabi niya, wala sa itsura yan kung talagang gagawa ng hindi maganda. So, tinandaan ko na yun, sir. Tinandaan ko na po yun. Simula noon, di na ako sa mga ganyan-ganyang mga pagkakataon. Kasi nga, siyempre, masama din naman talaga. Pero sa sarili ko, wala akong ibang intention. Pero syempre, asawa mo. Para ingatan lang yung reputasyon mo sa kanya. Iwas na lang. Hanggang sa dumating. Maganda yan, sir, di ba? Yeah. Kung alam mo kung ano yung magtitrigger sa asawa mo, itigil na. Wag na subukan pa. Yeah. Pero matagal po yung mawala sa kanya, sir. Lagi niyang parang inaano niya sa akin. Sabi ko, wala na yun. Sabi ko, hindi ko naman nga iniisip yun. Ang gano'n na, hindi pala maganda sa'yo yun eh. Kasi ang mga sundalo, alam nila yung ikot ng mundo ng mga kasundaluhan. May multo lagi sa mga yan. So, nandito na kami sa church noon. Sa biyaya naman ng Panginoon, sir, medyo naibsan naman yung mga ganong, mga problema ng isang mag-asawa. Nalampasan po yun. So, kumbaga in short, ma'am, nung wala pa kayo simbahan, ay talagang kapag nagkakaroon talaga ng puwang ang diablo, pag pumapasok po sa loob ng tahanan, pag wala ang leader, no? Kumbaga, matindi talagang kaguluhan, ika nga, no? Totoo yan. Ito naman, ma'am, nung nandito na kayo sa simbahan, ma'am, nung nandito na kayo sa church at ganyan, pagdating naman sa larangan po ng pagdidisiplina, alright? Siyempre, wala si At ilan po yung anak ninyo, ma'am? Apat. Si Gab, si Steven, si Jam. Si Mark. Si Mark. Philip. Si Philip. So, pagdating po sa mga ganyang klaseng larangan mo, syempre ang leader talaga kinakailangan lalong matindi ang dapat na makuha na pagdidisiplina or dapat may naririnig sa isang leader ng tahanan. Yun nga sa case nyo, ma'am, si Sir Mar ay busy. Or madalas nawala sa loob ng tahanan. So, paano nangyayari yun, ma'am, na yung disiplina sa loob ay patuloy na nagkakaroon ng continuous yung disiplina pagdating po sa, syempre, like for example, tulad niyan, busy si Sir Mar, di ba? So, paano nagkakaroon ng continuity pagdating sa pagdidisiplina sa loob ng tahanan? Paano niya pa nagagampanan? Yun nga po, sir. Nung medyo maliliit pa po yung mga anak namin, umuwi pa kami kasi ng probinsya 5 years. Tapos, after kayo that... ng family, si Sir Mar wala siya, dito siya. Tapos nung bumalik kami dito ng Manila, nakikita daw niya yung mga ugali ng bata. Siyempre galing probinsya sa akin kasi parang normal lang. Hindi naman sila yung tipong mga bata na nagwawala-wala dyan. Hindi naman. Kaya lang kasi may mga, siyempre bata sir hindi mo naman po mahiwasan na may makakatigasan din ng ulo. So, pagdating po sa disiplina nung andito na po kami, siya po talaga ang nagdidisiplina nun sir kasi every weekend naman dito naman sa amin siya. May panahon pa rin naman siya sa mga bata. Pero sir, dumating din dun sa point na, alam niyo po ba, yung mga bata sa 3 kong anak. Si Gab kasi late na yan Dito na yan. Dito na yan. Yung sa 3 kong anak, ang pinakakawawa, lahat yan, 3 na yan, kawawa yan sir Pag pinalo, hinampas ni papa niya yan, may suntok pa. Yung mga lalaki
may mga suntok pa yan, sir, may sipa. Totoo talaga, sinasabi ko, Physical. maririnig ni Brother Mar. Totoo talaga, sabi ko, bakit naman ginaganyan mo pa yung mga bata? Pwede mo naman kausapin. Sabi niya, huwag ka sumali dito, malis ka dyan. O, ginaganyan ako, sir. Tapos Mapasama ka si sa Jam, hazing. si Jam po, yan, si Yan, Jam na yan. yan po, ma'am, yung wala pa kayo sa church. Opo. Wala pa po. Wala pa. Oo. Tapos nung ano na po, sir, nung si Jam naman, basta may hindi naman ano yung ginawa niya na napakabigat na ginawa eh. Grabe talaga, sir, nung ano ni Papa niya, pasa po talaga yung hita niyan. Pinakita niya sa akin nung gabi na yan, kasi lumapit ako. Hindi na ako kasi pagka nididisiplina po niya yung mga bata, hindi na ako lumalapit. Ayoko na rin makita. At ayoko marinig hanggat maaari. Kaya lang yung maliit naming bahay, di ba? Diyan lang maliit lang ang bahay. Then, sabi niya, Mama, tingnan niyo po. O sabi ko, tandaan niyo na kung ano yung ayaw ni Papa sa inyo. Yun. Ayaw yung gawin. Yun. Tandaan niyo. Sabi ko, para hindi na kayo mapalo, masuntok, masipa. Ma-physical. Opo. oo. Pero out of curiosity, kasi sa mga nakikita ko, majority, kapag ang tatay lagi malimit na wala sa tahanan, parang nai-spoil nila yung mga anak nila pag nagkita sila kapag hindi sila frequent na magkasama. Pero sa klase naman, sa kay Sir Mar naman, ba't po kaya gano'n? Out of curiosity, hindi po kaya dahil sa upbringing Minsan sa kasi family? may mga ganong tatay, ma'am, Cynthia, nakuha ko yung pinupunto mo, ma'am. Na minsan, ang nangyayari, sa sobrang tagal na hindi nagkasama, bumabawi si tatay. Di ba? Kunyari, kahit na may mali si Gento, kumbaga hindi na kumbaga yun ang nangyayari. Pero sa case ni Ma'am Jovi kasi, sinasabi niya ngayon na yung pagdidisiplina ay grabe pa din. Iba, diba? Iba pa oo. rin. Parang Oo. dinoble naman niya sa parusa. Oo, di ba? Opo. Hindi po kaya yun nakita niya sa family niya o gano'n. Siyempre, nakilala niyo rin yung family ni Sir Mar. Ang alam ko naman po kasi yung sa father niya, mabait naman yung father niya. Ano pa nga yun, preacher. Wala naman po siya na Wala ipakikwento naman. na gano'n. Hindi kasi pag may mga ginagawang hindi maganda talaga, siyempre bata nga po yung sinasabi ko kanina, bata, hindi niya yun gusto. Kaya napapalo sila. Pero hindi naman po lahat ng oras ganon. Nung time lang na yun, na medyo maliliit pa sila, pero nung medyo malaki na rin po, ando naman yung bonding nila eh. Parang hindi nyo naman po makikita na ang mga bata ay galit sa kay Papa niya. Yung naiintindihan nila yung disiplina. Opo. Pero yung sabihin natin na, ayaw ko kausapin si Papa. Hindi yan eh. Opo. Hindi. Pag andyan naman si Papa nila, yan, ipon kami Opo. dyan. Kasi nakikita ko kay Sister Jovi, kahit ganun yung ginagawa ng asawa niya, kinakausap niya pa rin yung mga anak niya. Yun. Ipinapaliwanag niya na parte, although yun yung paraan ng pagdidisiplina ni Sir Mar, na ipapaliwanag ninyo. Kaya malaki talaga ang kontribusyon ng isang ina. Kasi tayo lagi ang kasama ng mga anak natin. Kung paano ipapaliwanag yung disiplina na binibigay sa kanila. Yan yung sinasabi natin, Ma'am Cynthia, ngayon, na there is a continuity although there is an absence of the leader nung tahanan. Yun siya sabi natin, ma'am, na kinakailangan talaga na magpatuloy. Kumbaga, hindi dapat nagkakaroon ng cause ng division. Like for example na, yun nga, dinidisiplina ni Sir Mar. And then, magkakos ng division si nanay na, sabi, dapat kasi hindi ginawa ni kukontrahin yung tatay. Ayan. Dapat kinausap ka na lang niya. Di ba ganon? Di ba? Kumbaga, ipinapaliwanag ni Ma'am Jovi kanina. Napaganda sana nakukuha niyo po yung mga ganong klaseng sinasabi ni Ma'am Jovi na ipinapaliwanag. Nagkakaroon sila ng iisang pag-iisip, lalong-lalo na pagdating sa pagdidisiplina. Di ba? Like for example, ito ma'am, tanong ko lang, no? Pag nagkaroon ba ng absence, like for example, si Sir Mar ay wala, nagkakaroon ba ma'am talaga na sila Gab at sila Steve ay talagang napapalo nyo rin talaga? Kayo mismo? Kayo mismo, ma'am? Ako, sir, siguro nung medyo maliliit pa sila, pero ngayon malalaki, sir, hindi ko na rin po yung ginagawa. Bunganga. Salita, sir, salita. Hindi po yung physical. Yeah. Kaya, mga anong age na po na nag-stop na kayo na pumalo ng anak nyo? siguro andito na kami sa church. Nandito na kami sa church, ma'am, kasi nakakarinig na sila ng mga salita ng Panginoon eh. Kumbaga, yung mga advice ni pastor, advice ng mga preacher.
Ibig sabihin ngayon, hindi na sila kapalo-palo. Hindi na po sila. Amen. Hindi na po sila napapalo. Kita mo, nakita natin kung paano talaga kapag kasama yung pamilya, iba talaga kapag ang contribution, kapag buo ang pamilya sa church, diyan na lumalabas yung common ground talaga. Naiisa na yung prinsipyo ng tatay at iisa na yung prinsipyo ng nanay sa pagdisiplina ng anak. Yun. Yes po. Kaya sabi nga dito ni Sir R.G. Bandiala, ay bilis si yata to, no? Si Pastor RG sa Davao. Hello po, sir. Hello po. Sir. Kaya sabi niya dito, kailangan po may consistency din sa pagdidisiplina. Yun nga siya sabi natin, 'di ba? Kaya nga in the absence of the father or the leader of the home, napaganda mga kapatid, no? Talagang merong consistency tulad na nangyayari po. Wag sana magkaroon ng division habang wala yung leader. Yan dapat makita natin mga magulang and also mga mag-asawa na nandito na talagang matindi kasi yung ganung klaseng kalagayan eh. 'Di ba? Huwag sanang humantong sa ganung klaseng pangyayari na kapag wala na si leader, iba na 'yung pamamalakad. Oo, 'di ba? Pag the leader is out, iba na 'yung sistema ng bahay. Kaya ano nangyayari? Madalas na nangyayari, nagkakaroon ng confusion sa loob ng tahanan. 'Di ba? Bakit si tatay dinisiplina ako sa ganitong bagay? 'Di ba minsan nagkakaroon? Kaya minsan lumalabas sa ating mga anak na sana nandito na lang si tatay. Diba? Kaya minsan lumalabas sa ating mga bibig ng mga anak na sana lagi nandito si tatay para may kakampi ako. Diba? Nakikita niyo po ba 'yon, mga kapatid? Kaya nagkakaroon ng division. Nagkakaroon ng division. Kaya nga napakahalaga, mga kapatid, na yung consistency ay tuloy-tuloy. Kahit wala si leader ng tahanan, ay consistent pa rin. Yun yung sinasabi natin na how to cope up with a busy husband. Kinakailangan natin mag-cope up. Doon, ibig sabihin na kinakailangan nating mapunan or masolusyonan yung kabisihan ng ating mga asawa na lalaki na kahit wala sila, tuloy-tuloy pa rin yung pagdidisiplina. Yung prinsipyo. Because training is very important inside the home. Kapag hindi natin na-train yung ating mga anak, ay, sinasabi ko po sa inyo, kapag pinutol natin yung training dahil wala lang si leader, naku, kawawa po ang tahanan. Kawawa po ang mga anak. No? Kaya yun po dapat ang ating makita. Ma'am Sidia, baka may gusto ka pang tanong? Opo, ito, si Ma'am Tina Trinidad, sabi niya, ako din, napapalo ng bata hanggang grade 4. Pambihira, tandang-tanda pa. Laging sinasabi ng father ko, straighten the bamboo while still young, soft, and bendable. Di ba? Pag matigas na yan, paano mo pa maibebend sa gusto mong pamamaraan kung anong gusto mo para sa kanila? Kaya habang bata pa, pakita mo yung bigat at purpose ng pamalo. Yun din naman ang sabi ng Biblia, di ba? Yeah. Tama po yan, Ma'am Cynthia, no? And sabi nga ni Ma'am Ruth Formanes, napakahalaga po ng support ng mothers sa discipline. Yun, di ba? Kung aawatin ng nanay or magsasalita siya against sa tatay, magkakaroon ng kampihan. Yun, ito tama nanay po yun. na to, kaya mabigat na rin yung magsalita. Nagkakaroon ng division sa loob ng tahanan, nagkakaroon ng sama ng loob sa tatay. Akalain niyo po yun. Kaya nga, napaka-importante nung sinasabi sa Bible, ma'am, no? Napaka-importante na sinasabi sa Biblia sa Ephesians chapter 5 in verse number 21. Anong sinasabi po doon sa Ephesians chapter 5 in verse number 21? Submitting yourselves one to another in the fear of God. Amen. Napaka-importante po noon, mga kapatid. Submitting yourselves one to another. Saan message yun ni Apostol Pablo? Sa mag-asawa. Sa both parties, submitting yourselves one to another. Sa alin? Saan? Sa in the fear of God. Kaya nga napakahalaga po na both parents ay merong laman na salita ng Diyos.
Both parents, kaya nga sabi ko po mga kapatid, napakahalaga nung sinasabi po natin na yan na yung pagdidisiplina ay nasa will ng Diyos. Amen. Nakikita niyo po ba yun? Kaya nga dapat parehas na ang magulang at ang nanay at ang tatay ay merong pagkarespeto sa Diyos. Alin po yun? Pag nirespeto nila ang Diyos, nire-respeto nila yung alin? Yung biblical discipline. Diba? Nakikita nyo po yun? Kaya nga walang kontrahan na nangyayari. Bakit? Parehas na nagsasubmit saan? Sa pagkarespeto sa Diyos. Kasi kapag ang isa dyan, mga kapatid, pag ang isa dyan ay walang respeto sa Diyos, I'm telling you, gulo talaga yan sa loob ng tahanan. Kaya nga sabi ko po sa inyo, napakahalaga nung sinasabi nating consistency. No, napakahalaga niyan, mga kapatid, tulad na lang na sinasabi ni Ma'am Ruth dito, na wag sana tayong magkakaroon ng confusion or wag tayong magkakaroon o wag tayong magkukos ng confusion sa ating mga anak. Kasi once na nagkaroon ng confusion, sinasabi ko sa inyo, there is already a division. Yeah. Di ba? Kasi bakit si ganito? Pwede kay tatay, pwede kay nanay. Dumating ba sa punto ng buhay niyo yun, Ma'am Jovi, na nagkaroon na parang, ay, ganun, si nanay naman Nagkaroon ba ng ganung klaseng pangyayari, ma'am, sa inyo pong tahanan? Si nanay, pwede naman yun. Kita tatay. Pagdating po sa ganyan, sir, parang wala naman po ako na sa mga anak ko. Yun, amen. Wala silang sinasabi na buti pa kay mama or mabuti pa kay papa. Hindi ko naman po parang hindi ko na-encounter sa mga anak ko. Kasi nga po, ang ko lang, idadagdag ko lang din, is yung mga bata po kasi, ng mga anak ko noon, siyempre, maliliit, nung lumaki na talaga dito sa church. Then, nagkakaroon na po sila ng wisdom or knowledge na biblical, learned, ba yun? O, yun. Bali po, ang mga bata, minsan nga po, mas pa nga sila sa amin Ma, wag kang ganyan. Ma, di pwede yan. It's a tie tayo. Ang pinaka po talaga sa John sa na yan, pinaka-stricto, mga anak ko si Jam, si Steve, yan po yan, magaling magpaalala. Ayan. Amen. Kasi nga po, lumaki na po sila dito sa church. Alam na nila May yung tama. Opo, at tama at hindi. Kasi syempre minsan, bilang magulang, nandun yun na, pwede na yan. Ay, hindi hindi pwede yan. Yung gano'n. Yeah. Oo. Kaya sir, pumapasok din dito ang danger. Kasi si Ma'am Joby talagang siyang mismong naghulma sa kanyang mga anak. Yeah. Yung danger na ikaw ay magtatrabaho at yung nanay ipapaalaga mo yung mga anak mo sa yaya o kaya sa lolo, naku, lalo na. Yeah. Ayun pong hindi nangyari sa amin, ma'am. Yeah. Ako talaga, hands-on talaga ako sa 4 kong anak, ma'am. Yun ang magandang blessing sa inyo, ma'am, no? Na hindi nyo pinahintulutan na ang inyo pong mga anak ay naalagaan ng mga ibang tao. No? Kaya nga sabi ko sa inyo, mga kapatid, kaya pag pinahintulutan natin, yung sinasabi natin na walang consistency in the absence of a busy husband, at hindi naging continuous yung pagdidisiplina, I'm telling you, napakalaking gulo po niyan sa loob ng tahanan. Amen. Kaya nga habang busy si husband, ang pinakamahalaga is i-continue or magpatuloy ng pagdidisiplina sa mga anak. No, wag nating pahintulutan na sasabihin natin na, alright, wala si tatay, okay, pwede na kayo. Malaya. Diba? May mga ganyan. I'm telling you, that's the reality. Nangyayari yan sa mga ibang... Okay, so sige, wala na si tatay ngayon, nakaalis sa ibang bansa. Wag mo na lang sasabihin na pinayagan kita. I'm telling you, nangyayari po yan sa mga tahanan. Kaya nga, no, with this kind of program, sana nakikita nyo po yung kahalagahan. Nung iisa, sabi nga dito ni Ma'am Yang sabi dito, great blessing po pag ang tatay at ang nanay ay one team. Yeah. Sa pagdidisiplina. Dapat hindi pwedeng magkakontrahan. Hindi pwedeng dinisiplina ni tatay. Pag nawala na si tatay, alright, sige na, hayahay na ang buhay ninyo. Nako mga kapatid, I'm telling you, nagkakaroon kayo, hindi nyo namamalayan, kayong mga nanay, no? Kayong mga nanay, nagdadala na kayo ng hinanakit nung anak dun sa tatay. Hindi nyo namamalayan yun minsan. Pero yun po ang nangyayari. That's the saddest reality.
Kaya pagdating ni tatay, ang layo ng loob ng anak. Yan. Di ba? Napapansin niyo po ba yun? Di ba? Pag dumating galing abroad, ang layo ng loob. Bakit? Ito na naman. Hindi na naman kami papayagan. Ito na naman. Buti na lang. Kaya nga minsan, maririnig nila, sana wala ka na lang dito sa bahay. Di ba? Ang sakit. Ang sakit po mga kapatid. Akalain mo, nagtrabaho si tatay, nagpagal si tatay doon sa ibang bansa. Di ba? And yet, pagdating, sasabihin sa'yo ng anak, sana, ay hindi ka, sana hindi ka na lang dito sa tahanan. Di ba? Bakit? Ano nang pinanaging sanhi nun? During the busy life, during the nagtatrabaho si husband, during the absence of the leader of the home, pinahintulutan natin makapenetrate yung dyablo. Yan. Sabi ko, yun po talaga nangyayari doon. Sabi ko nga, when the leader is out, the devil is always there to penetrate inside our home. Yeah. Kaya nga, mothers inside the home, pakiusap po ng napakaraming mga husband, continue ipagpatuloy yung alin, yung pagdidisiplina. Continue, guard them. Huwag niyo pong pahintulutan na ang dyablo ay makapenetrate. Paano sinabi sir makapenetrate? Napapayagan natin na mag-gadget-gadget na, napapayagan na natin mag-untimely relationship. Di ba, nagugulat na lang pagdating ng husband, may boyfriend na anak. Ang mahirap, may apo na. Yun nga yung mami. Di ba? Yun na nakakalungkot mga kapatid. Pero nangyayari po ba yun? Yes, nangyayari po yun. Nangyayari po yun sa mga tahanan. Kaya nga, salamat na lang at merong ganito. Kaya nga sabi ko doon sa binasa nating text kanina, submitting yourselves one to another in the fear of God. Both parties should submit in the will of God. Amen. Both parties, not just the wife, not just the husband, but both of you should submit in the will of God. And once you submit in the will of God, in training, I'm telling you, in training your young children and young people, mga kapatid, ay parehas po kayo. Why? Because both of you submitted to the will of God. Amen. Diba? Tulad na nangyayari kila Ma'am Jovi. Diba? So ano lang patotoo? Ayon sa kanyang patotoo, diba? During the absence, alright, dinidisiplina ni Sir Mar, pero anong ginagawa ni Ma'am Jovi? Ini-explain niya, alright, wag mo nang uulitin yan. Amen. Wag mo nang gagawin yan kasi makakatikim ka ulit. Diba? Nakikita niyo po ba yon? Hindi niya sinasabi na, kita mo, sana na lang, diba? Pinausap ka na lang, tignan mo. Ayan, diba? Nakikita niyo po, hindi. Kumbaga, nag-a-agree si Ma'am, sabi nga dito ni Ma'am Tang cheerer pa nga daw siya. Di ba? Sabi ni Ma'am Tang dito, nabasa ko kanina ako sir, cheerer ako pag dinidisiplina yung mga anak ko. Ganun sana mga kapatid. Pero I'm telling you, bibihira ang ganyang klaseng tahanan. Amen. Bibihira po yung ganun klase. Pero salamat na lang at meron tayong prinsipyo na nagmumula sa salita ng Diyos para patuloy tayo na disiplina, patuloy tayo na i-educate, lalong-lalo na sa larangan ng pagpapamilya. Tama po ba yun, Ma'am Cynthia? Opo. Pero ako, sir, dumating din yung time dati nung start pa ng aming pagiging mag-asawa, nag-work ako. Siguro mga 6 years pa ako bago talaga totally na nag-resign sa trabaho. Ang kuwan ko naman, meron akong nag-aalaga nga sa mga bata. Ang instruction ko naman, sabihin niya at alalahanin niya kung ano yung mga offenses ng mga anak ko at hindi niya dapat paluin yung mga anak ko. Walang physical na mangyayari. Sabihin niya lahat sa akin at pagdating ko, ayun, kailangang pagbayaran ninyo. Mga yan, pag sinabi kong kwarto, at alam nila kung nasaan yung pamalo ko, iisa lang yung lagayan ng pamalo ko sa bahay. Kapag sinabi kong sa kwarto, may pamalo, hindi naman mahirap silang padapain. Kasi yun ang mahirap sa mga nanay. Kapag mahirapang padapain yung mga anak, ibig sabihin may problema, maliit pa lang, may rebellious attitude na yung mga bata. Kaya naman yun ang pinagpapasalamat ko. Hindi ako nahirapan sa kanilang padapain para tanggapin nila yung kaparusahan na kailangan nilang matanggap. Yeah. Tama po yan. Kaya maganda yung sinabi dito ni Ma'am Ruth Hermosura. Malalaman po natin kung tama
ang way ng pagpapalaki ng mga nanay sa kanilang mga anak sa attitude at closeness ng mga bata sa kanilang tatay. It is our duty as mother na walang ibang maririnig sa atin kundi mga words na magpapalapit sa mga bata sa ating mga husband. Amen. Same Yun, thing kay di Sir ba? Andy, sir. There Yes. should be the same language of discipline to avoid confusion. Yun. Father and mother should have agreement or unity in applying biblical discipline. Ito si Sir Andy, malalaki ng mga anak nito. Yeah, Opo. totoo po yan. Kaya nga, napakalaga po nun sinasabi, nabanggit po namin mga kapatid, no, na natulong nung magkakaroon kayo na, isasabi ko kanina, na submitting yourselves one to another, it's a big thing, mga kapatid, na dapat nating i-consider sa loob ng tahanan. Kasi Amen. bakit? Diyan magkakaroon ng harmonious na magkakaroon kayo ng harmonious relationship. Kapag, sabi ko nga sa inyo, kapag ang isa ay hindi nagsasubmit sa will ng Diyos, sir, kapag ganun ba, ay ibig sabihin ba nun na hindi nagsasubmit sa will ng Diyos? Ibig sabihin ba nun, sir, ay ang asawa ko ay hindi Kristiyano? Nako, mga kapatid, marami pong mga believers, marami pong mga Kristiyano na pagdating sa pagdidisiplina, taliwas pa rin sila mag-asawa. Ayan. Nangyayari po Delikado yan, mga kapatid. Napakarami po ng ganyan. No? Na parehas, di ba? Parehas na nakakapakinig ng biblical discipline, pero iba ang ina-apply sa loob ng Ibang tahanan. application. Yun. Doon Pero tayo. parehas po nakakarinig yan. Kaya nga sinasabi ko yan dito, mga kapatid, dito sa pinili ko sa text na binanot po natin, na kinakailangan mag-submit both parties sa will ng Diyos. Amen. In the fear of God. No? Yung respeto. Pag nirespeto natin ang Diyos, ibig sabihin, nire-respeto natin yung kapamaraanan ng pagdidisiplina sa ating mga anak. Yeah. Di ba? Yun po yun. Kaya tulad po nun. Kaya nga, napaka-importante po, in the absence of the leader, mga kapatid, kinakailangan continuous ang pagdidisiplina. Hindi lang sa ano yan. Hindi lang sa larangan po ng pagdidisiplina. In terms of house rules, dapat walang nababaluktot. Pag wala na si tatay, dapat hindi nababaluktot yung house rules. Amen. Diba? Kaya ngayon nga how to cope up. How to cope up, number one is you need to be consistent. Yeah. Alright? How to cope up with the busy husband? You need to be consistent, mga kapatid. No? Sa lahat ng mga nakapakinig ng mga nanay dyan, tulad ng ginagawa ni Ma'am Joby, kinakailangan maging consistent tayo. Opo. In terms dun sa pagdidisiplina, in terms of the house rules, in terms sa mga dapat natin gawin, kinakailangan maging consistent tayo. Pero no? sa amin naman, sir, minsan maibahagi ko lang. Minsan, meron din, halimbawa si Brother Noel, na meron siyang parang sala dun sa pagkakaalam ko. Pares naman kami ng, kumbaga yung application na, yun yung tinatawag na application. Kapag pinapagalitan niya yung mga anak ko, medyo gusto kong pumitik. Pero hinihintay ko na lang na kami na lang dalawa. Na kapag kami, hindi na naririnig ng mga anak ko, kakausapin ko siya naman na separate, na ganito, ganyan. Mas mabuti siguro kung ganito, ganyan, ganyan. Pero bilang lalaki rin, minsan talagang paninindigan nila yung kung ano yung gusto nila eh. Yes, ma'am, pwede po ba akong sumigil? Yeah, sige po, sir. sige po. Yes, ma'am. Sa punto na yan, sir, ako po, Ma'am Cynthia, dalawa kayo, ang ano ko po is, minsan yan, sabi niya, mag-usap tayo. Dalawa lang kami siya, na. Yan, siya talaga Siya lahat. nag-i-invite, talaga opo. naman, sabi niya, mag-ano tayo, mag-usap. Tapos, pagka nag-uusap kami, sa mga bata yon. Hindi naririnig ng mga wala anak. kami lang dalawa, ma'am. Sabihin niya, ganito, dapat ganito, ganon. Sabihin mo yan, hindi yung sasabihin na manggagaling sa akin mismo bilang nanay. Hindi yung sabi ni Papa. Yung gusto niya, yung tinuturuan niya ako, nasasabihin ko sa mga anak ko na hindi galing kay Papa, kundi galing sa akin. Sabi ko, bakit di mo masabihin na direkta sa mga bata? Ikaw ang laging kasama nila eh. Yung ginaganyan kapag ako. po, napupunta rin kayo na nagkakaroon din kayo ng dalawang argument dahil sa ganyan. Opo, nag-ano din It's yan. a tie. Opo, totoo yan, ma'am. Naririnig, Brother Mark, nakikinig ka. Totoo po yan, lagi niyang... Tapos Kaya ang nandito- blame, bottom line sa atin. Sinabi niyo po, totoo kayo talaga, ma'am. Sasabihin kasi. Kasi, yan, oo, ganito. Hindi mo diba? kasi sinabi, hindi mo... Oo. Sinabi ko na ikaw ang kasama, ikaw Oo. ganyan. Ay, totoo po talaga yan. Yan yung mga ganyan Kaya sa mga... totoo lang, mabigat yung ating
malaking responsibility bilang ina ng tahanan. Akala ng iba, yung nasa bahay ka lang. Ako naranasan ko na mag-work at naranasan ko ngayon naman full-time mother ako, full-time wife. Talagang pareho na sa opisina nga, pwede kang magpahinga, pwede kang may break time. Sa bahay, tuloy-tuloy. Minsan din natin namamalayan, 2:00, di pa pala tayo nanananghalian. Yes, ma'am. Nag-uumagahan. 2 weeks na ako, ma'am, na masama ang pakiramdam, nilalagnat. Oo, pero... yan nga. Oo. Pero ma'am, hindi ako tumitigil ng trabaho sa bahay. Doon ako nalulungkot kapag may nararamdaman akong hindi maganda, physically. Kasi yung mga iiwanan trabaho, di ba tayo pa rin? Lahat kasi busy. Busy po talaga. Sa amin ngayon, napapanahon ngayon, sir, si Jam busy, si yung Steve mga busy, anak, si Gab busy. Wala ka nang aasang, sa'yo to, wala na, sa'yo pag-uwi, yan. gabi na sila pareho. Maaga pa nag-aalisan. Tapos, gusto natin na dadating yung asawa natin, nasa maayos pa rin yung bahay. At, yes, ma'am, totoo po yun. Planchado lahat kasi maliit lang naman yung bahay namin, kailangan. Hindi, kahit maliit ang dami pa rin talagang trabaho. Walang katigil-tigil po, totoo talaga. Kaya hindi diba ako mga nanay? Hindi ako gumaling-galing, ma'am hanggang ngayon Yeah, kaya nga napaka-importante, ma'am, 'di ba, na talagang ang tatay at ang nanay nag-uusap. No, nag-uusap sa loob ng tahanan. Kaya again, no, mga kapatid, I hope na natututo po tayo sa mga pinag-uusapan natin dito. Napagandang talakayin po nito, yung how to cope up with the busy husband na despite na wala si leader or wala ang leader ng tahanan, paano na didisiplinahin? Ano na mangyayari sa tahanan, 'di ba? Kaya marami pa tayong pwedeng talakayin po dito, mga kapatid. But again, I hope na for this time ay talagang may natutunan po tayo, no? Kaya Ma'am Jovi, no, last na natin to. Alam ko naman, ma'am, na with this program ay alam ko malaki po na itutulong po para po sa mga ganyang klaseng mga nanay na alam nila na maraming mga nanay dyan na busy ang kanilang mga husband. Ano po yung pwede niyo pong maipayo po sa kanila? Bali po, kagaya niyan sa tinatanong ni Sir Con, sa mga mothers na ang mga asawa niyo po ay masyadong busy sa trabaho. Sinasabi nga kaninang workaholic. Yeah. Ayun po talaga kasi hindi rin maiwasan ng mga husbands na magtrabaho dahil nga po siya lang yung inaasahan. Opo. Financially na marami pong bayarin. So hindi rin po natin masisi sa ating asawang lalaki na kumbaga bakit puro na lang trabaho. Pero tayo pong mga mothers na nasa bahay, unawain natin na ang ating mga asawa ay ganyan talaga ang binigay ng Panginoon sa kanila na responsibilidad. Kasi kung pagdating ng asawa nating lalaki, awayin natin ng awayin, hindi naman po maganda. Ang kalalabasan po talaga niyan is hiwalayan. Yun. Kaya nga po, ang mai-advise ko lang, siguro marami naman kasing mas marunong din naman ng mga nanay na kung paano nila i-handle ang asawang busy sa trabaho. Pero yun nga po, lagi nating tandaan na bilang asawang babae, marami din po tayong trabaho sa loob ng bahay. Marami po talaga, as in marami din natin mabilang. Pero kailangan pa rin po natin na magkaroon ng time sa ating asawa. Minsan, ako nga po, hindi ko rin kinakailayan na minsan hinahayaan ko na lang siya. Pag dumarating po ng bahay, yun nga po, nasabi ko pa last week, na pag tumatahimik yan, na hindi kumikibo pag dumarating, hinahayaan lang namin yan. Magtuturuan na lang kami mga anak. Sabi niya, ano niya, Papa? Ano niya? So, hayaan nyo na lang kasi pagod. Ayun lang po. Kumbaga, ayun na, intindihin na lang. Yeah. Intindihin na lang natin. Amen, amen. Maraming salamat, Ma'am Jovi. Alright, Ma'am Cynthia. Maraming salamat, Ma'am Jovi, sa muli pagbibigay ninyo ng pananaw regarding dito sa ating topic. Amen. Coping up with a busy husband. Hindi ito ang magiging kadahilanan para magkaroon ng hiwalayan, pambihira. At napakaganda na meron tayong salita ng Panginoon. Meron tayong common ground. At yun naman yung sinabi talaga sa Ephesians 5:21.
5:21, teka, nawawala yung aking kodigo. Sabi, submitting yourselves one to another in the fear of God. Yes. Submission is reverence. At yung fear, hindi ito yung ite-terrorize, kundi magkakaroon tayo ng respect to one another. Yes. Sabi, yan yung sinabi ng ating mahal na pastor. And the primary objective of submission is not to your partner, but unto the Lord. Yun. God must be the center of our submission. Respect of both husband and wife to God, and submitting is respect at not inferiority. Yun. Hindi tayo dapat magkaroon ng, yung pagsabing submission, yung magkakaroon tayo ng, yung parang ibababa natin yung sarili natin. Yung may takot. Iba yung tunay na takot sa Panginoon. At yun din yung, dahil may takot tayong, tunay na tayong pagkatakot sa Panginoon, magkakaroon din tayo ng respect sa ating mga asawa. Yeah. When a wife submits to her husband, is respecting him as your husband. Involve yourself in a busy husband, and this will result to a lasting relationship. Yun. Amen. Yan lang, Amen. yung mga sinabi ni Pastor noon. Yan. Amen. Amen. Maraming salamat, Ma'am Cynthia. Alright, it's already 1:10 p.m. Nako, mukhang magkakaroon yata ito ng part 3 pa talaga. Pero again, mga kapatid, maraming salamat sa lahat na nakakasubaybay po sa amin dyan. And nawa, itong programang ito ay patuloy po na nagbigay tulong po para po sa inyo. Again, the topic is how to cope up with a busy husband. Napakarami dyan. Napakarami ng mga ganyang klaseng mga mag-asawa or mga ganyang klaseng sitwasyon sa pamilya na ang kanilang mga husband ay talagang busy sa trabaho, busy sa kung ano mga pinagkakabisihan ng mga husband na yan. But again, the big question there is how to cope up. Paano natin sila, paano tayo makaka-cope up doon sa mga ganyang klaseng mga asawa po na busy talaga, no? Kaya again, ay salamat sa programang ito na patuloy na nagiging pagpapala po para po sa inyo, and I do believe that this program is continually being a blessing to each and every family na nakakapakinig po sa atin ngayon, no? Kaya napakahalaga talaga, no, na may mag-guide talaga sa atin eh. Kinakailangan talaga may mag-guide at may magturo sa atin. Kasi kapag walang guidance through the Word of God, I'm telling you, mahirap maipagsapalaran sa mundong ibabaw na ito. Lalong-lalo na sa mag-asawa. Pag ang pag-aasawa ay walang salita ng Diyos, mahirap po magsama yung dalawang yan. No? Mahirap talaga. Kaya punong-puno ng kaguluhan pag walang salita ng Diyos. Tulad nga sinabi ni Ma'am Cynthia kanina, walang common ground. Walang common ground kapag walang salita ng Diyos. Kaya salamat na lang dito sa ating simbahan, dito sa programang ito, ang common ground po natin is the Word of God. Alright? Amen. So I hope mga kapatid ay patuloy tayo naging pagpapala at maraming salamat muli Ma'am Jovi. Maraming salamat Ma'am Cynthia. Thank you, At sir. maraming salamat po muli kay Sir Jao at kay sa ating mahal na pastor na pinahintulutan niya na ako po'y maging guest host Amen. dito sa programa pong ito. Alright? So again, ay muli at I hope na kayo po'y patuloy na mag-tune in sa mga programa po natin at patuloy natin panalangin yung mga area programs po natin. Just continue to involve in our area programs. Alright? So palagi po namin sinasabi po dito, to God be the glory po. Salamat po. Salamat po. See you next Tuesday. Bye! And now, live from the Christian Bible Baptist Thank you.